Hello everyone! Ito na namang muli si Cons Regina Vlog at sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong content at pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sahod dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper sa taong 2022. Sa ngayon, ang sahod po ng Hong Kong domestic helper is 4,630 Hong Kong dollars. Tapos yung food allowance is 1,173 Hong Kong dollars. So magkano ang 4,630 Hong Kong dollars sa Philippine peso? Sa rate ngayon, ang 4,630 Hong Kong dollar is equivalent to 30,822 pesos. So diba, ang laki. Tapos yung food allowance naman na 1,173 Hong Kong dollars is 7,808 pesos sa pera natin. Pero guys, yung food allowance na binabanggit ko is nakadepende po yun sa amo. Pero pwede mong hingin sa amo mo kung hindi ka satisfied sa pinapakain ni amo mo, lalong-lalo na doon sa among pag na timing ka sa amo na kuripot, kasi hindi ko naman nilahat ang Chinese, may iba naman dito talaga na pinalad sa mga amo dahil generous yung amo nila. Pero pag minalas talaga guys, sorry na lang. Dahil appear na tayo. Pero at least guys, ako naranasan ko rin yan. Then after 6 months, 7 months, tinry kong kinausap yung amo ko at pumayag naman at binigay naman sa akin yung food allowance ko. Kaya kahit yung minimum salary natin ngayon is 4,630 plus yung food allowance is 1,173. So ginawa ni amo, finix na ni amo ng 6,000 Hong Kong dollars. Sinirado na niya kasi nga nung nag-renew tayo, so sinirado niya. Konting increase lang. Pero ang tanong, sapat ba ang sahod na yun? Pero guys, sabihin na natin, oo, malaki ang sahod natin. Pero malaki naman yung babayarin. Sakit sa ulo. Matatanggap mo lang yung pera buo. Then after few seconds, few minutes, wala na, disappear. Lalong-lalo na nakagaya ko, may monthly obligation. Alam na yan ng mga kakunyang ko dito sa Hong Kong. Ang hirap guys, pero still fight pa rin si Cons Regina. Inisip ko na lang na kailangan kong labanan ang lahat ng stress, problema, especially financial. Talagang grabe yung stress ko dyan. Pero iniisip ko na lang kumuha ko ng lakas sa anak ko. Magtitipid na lang talaga ng gusto, pero hindi yung tinipid ko yung pagkain ko, kaya ako mataba pa rin dahil inuuna ko pa rin yung pagkain ko. Syempre, health is wealth. Kapital ko ang aking katawan para magtatrabaho. So yan guys, sana nakatulong ito, na-share ko ito sa inyo kung magkano nga ba ang sahod ngayon. Oo, nababalita ngayon na tumaas na daw ang sahod. Guys, offer lang po yon ng mga amo. Gawa nung last, yung talagang umatake yung pandemic, talagang nagkaroon ng shortage dito sa Hong Kong. Nagkaroon ng shortage sa mga domestic helper. Kaya nagkaroon ng opera ng mga amo. So malaki ang sahod na balita. 6,000 to 700, especially 6,000 to 7,000 Hong Kong dollars. Diba ang laki noon? Kulang-kulang mga 40 to 50,000 pesos na yun sa pera natin. Pero nakadepende pa rin yun guys sa offer ng amo. Lalo na yung pag marami ka ng experience, talagang mag-o-offer si amo. Nakadepende yun sa working experience mo, lalo na yung newborn babysitter, tapos yung mag-alaga ng mga matatanda. So, yun. Di ba nakita nyo to? Ayan guys, na-receive ko yung salary ko. Pero guys, walang nang kabuhay-buhay ang sahod ni Cons Regina. Malalaman nyo lang yan guys pag nandito na kayo sa abroad kung paano ka hirap ang buhay bilang OFW. Pero sana darating ang panahon, darating ang tamang panahon na sana. Hindi man sa tamang panahon. Pag okay na yung mga problema ko, especially speaking of alam nyo na yan, utang. Pero hindi ko na
i-detail dito, basta ganun. Oo, malaki nga ang sahod, pero marami naman tayong obligasyon na kailangan nating bayaran, padala ni inay, padala doon sa Pilipinas. So, ayan. So, salamat sa pagsama ninyo sa short video kong ito. And, see you muli sa next video natin, guys. Maraming salamat. Bye! Oh, don't forget to subscribe pag hindi ka pa nakasubscribe. Pakisupport naman ang aking channel. And, dahil dyan, taos puso akong nagpapasalamat. Mabuhay tayo mga ka-OFW. So, alam ko maraming magnanais na pupunta dito sa Hong Kong. Oh, guys, try nyo. Oh, malaki nga talaga ang sahod. Maganda pa dito. O nga, may holiday. Every once a week, may holiday talaga. Tapos, aside sa mga public holiday, yun nga. Tapos, alam niyo na, open country ang Hong Kong. So, talagang may enjoy. O, kung, hindi naman sa enjoyment, di ba? No? Yung pang, joke, hindi. Kala ko naman, hindi nga ako nagdi-day off, guys. Nag-overtime ako kasi nga, badly need. Kailangan natin, guys, otherwise magugutom tayo. So, yan. So, lucky sa iba na kapwa ko na nakapag-ipon na. Pero ako, guys, mag-walong taon na wala pa rin ipon at baon na baon. But, manatili pa rin masiyain si Cons Regina. So, ayan muna ang kunting kwentuhan at maraming salamat sa pagsabay sa akin. Eto guys, ang saya-saya ni Regina, diba? Kahit butas talaga ang bulsa ni Regina, guys. Pero okay lang. Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay. Buhay OFW. Makaka-relate lang talaga ang mga ka-OFW kung gaano talaga kahirap sa pagdating sa budget ko. Marami tayong naiipon. So, bye! Sorry sa kakulitan ko.